nagtitinda ng mga nutritional supplements available in the market today, whether in radio, in TV, direct selling, or network marketing. Ito po ang pagkakaiba. Kami lamang po, ang Nutribiz International, ang merong planta that conforms to the US Food and Drug Administration standard. Dito po sa Pilipinas, ang planta po natin ay sarili-sarili ay meron po siyang current good manufacturing practice certificate from the Philippine Food and Drug Administration. Kami lang po. Ngayon, ganito po yan. Mag-challenge po tayo. Kapag nakakita ko kayo ng mga kumpanya ngayon, mga food supplements na nagtitinda, kahit sa radyo o kaya TV, pasyalan po ninyo yung planta nila. Wala po silang maipakita sa kanilang planta. Ang pagkakaiba po sa amin ay ganito. Ito po Nutribiz International. Meron po kami planta. We employ almost 500 employees in our manufacturing facilities. Meron po kami almost 500. Ibig sabihin, malaking planta. Bakit po siya malaki? Kasi po, tayo lang din po ang gumagawa ng mga raw material sa Pilipinas sa ngayon. Ano po bang ibig sabihin nun? Ganito po yan, papaliwanag ko sa inyo. Siguro nakakita na kayo ng mga noodles in the market today na hinahaluan ng kalamansi. Ayaw ko magbanggit ng brand. Ano po? Pero mag-isip kayo, saan yung kalamansi dito ay noodles ito? Di ba? Ganito po yan. Yung pong kalamansi, ang ginagawa po ay pinapowder po yan. Pinapowder po yan. Paano ba ang proseso sa pag-powder? Pinipigahon po na yan. Kapag napigaho yan, iniipon po yan sa isang drum, and then ilulog po yan at kaya ipapasok sa isang machine. Ang taas po ng machine ay kasing taas po ng isang niyog na malaki, na taas. Ganun po kalaki yung machine. Ipapasok po lahat po ng extract ng kalamansi doon, then paikot-ikot po yan, paikot-ikot, pagbagsak po noon, powder na po. Ang pangalan po sa kanyang process is spray drying method. Tayo lang po ang merong ganyan sa Pilipinas, kaya palakpakan mo natin ang kumpanya natin. We are very proud to say na itong kumpanya na ito, ang mother company natin since 15 years ago, nandyan, we are now the #1 supplier of raw materials in the Philippines and abroad. Kasalukuyan tayo po nagsusupply ng mga kalamansi powder, for example, sa US Army in Hawaii. Alam niyo po doon sa US Army sa Hawaii, marami po doon ang mga tinatawag na mga Filipinos na kung saan doon nila ang kalamansi. Di ba? Kaso ang kalamansi, kapag tinrabay mo yan, lagpas ng 15 days, sira na po yan. Kahit ilagay mo pa yan sa refrigerator. Kaya naisip po ng kumpanya na i-powder natin. Sinama din po natin yan dyan sa Nutri 21. So yun po ang advantage sa atin. That's the reason why, bagaman itong Nutri 21 products, ito po Nutri Glow Coffee, itong Nutri Glow Guyabano, napapansin nyo po, sabi nila, manufacturer kayo, bakit tatlo lang yung products ninyo? Yun ang another katanungan. Kasi po, pag ang Nutribiz International nag-i-introduce ng produkto sa market, we ensure na yung produkto namin ay nakasalang sa Philippine Food and Drug Administration. Ibig sabihin, hindi kami basta-basta gawa lang ng gawa ng produkto na hindi namin idadaan sa tinatawag na third-party testing. Dinadaan po namin yan sa Intertech, sa laboratory testing. For example, ito pong Nutri 21 natin, meron na po tayo diyang Certificate of Product Registration. May numero na po yan. Pwede na po ibenta yan sa mga hospital, sa mga doctors, sa mga government offices, pwede mo nang i-deal kahit saan, pwede mo nang ipadala yan sa ibang bansa. Katunayan nga, nagpadala na po kami yan sa Hong Kong, sa Macau, sa US. Ang hanapin lang nila, yun pong tinatawag na Certificate of Product Registration. Yung pong kape natin, palabas na. Yung pong Nutri Glow Guyabano natin, palabas na rin. Lahat po yan nakasalang na po. Yun po ang kagandahan dito sa Nutribiz International. Ito po ang good news. As of the moment, as of today, we're already open in different parts in the Philippines. We're now open in General Santos City, in Davao City, in Cagayan de Oro City, in Iloilo City, in Bacolod City. Tomorrow, we're going to fly to Surigao to open on Monday. Meron na rin po tayo sa Sogod City in Southern Leyte. Meron tayo sa Cebu.
Magkakaroon po tayo next week sa Puerto Princesa, Palawan. Meron po tayo sa Aimo City, Cavite. Meron po tayo sa Tugigaraw City. Meron po tayo sa Baguio City. And of course, our lovely province in Bataan. Palakpakan po natin tayo. So, bakit ba namin gusto sa inuunod itong Unit 21? Simple lang po. Dalawa ang problema ngayon sa daigdig na ito. Unang problema ng tao ngayon ay patungkol sa kalusugan. Kahit gaano ka man kayaman, minsan hindi mo manaramdaman na yung yaman mo minsan, pag nagkasakit ka, maiuwi mo lang din. Yung yaman mo, ibabalik mo lang din, ibibili mo kung ano-ano, para lang gawin lahat ng paraan na umigi, gumanda ang pakiramdam mo. Ang stage po ng tao ngayon is we are already in the wellness stage. We are already in the wellness generation. Hanggat maaari, ayaw na natin magkasakit. Kasi sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Hindi dahil wala kang pera. Pag sinasabing mahirap magkasakit, mahirap kasi, isipin mo kung may sakit ka, nakahiga ka lang sa kama, minsan lonely, ba? Pag wala kang anak, wala kang pamangkin, wala kang asawa, wala kang kaibigan, lonely. Kaya may sabihan, mahirap magkasakit. Hindi dahil wala kang pera. Kahit mayaman ka, mahirap ka rin magkasakit. Ibig sabihin, mahirap kasi pag naka-wheelchair ka. It's better to be well. We are already in the wellness generation. Maraming mga tao ngayon, mas gusto nila walang sakit. That's the reason why, uso na ngayon yung mga spa. Dati wala namang mga spa, wala namang massage. Pero napapansin mo sa Manila ngayon, almost every 3 blocks meron na mga spa. Di ba? Ang tubig ngayon gusto purified na. Ang hangin gusto purified na. Di ba? Di sabihin, ang tao ngayon is more concerned about health compared to before. So ito po kumpanya na ito, NutriBiz International, we are into nutrition business. Kaya na NutriBiz, ibig sabihin, nutrition business. Kasi pwede naman gawing negosyo ang nutrition. Yung iba nga, vitamin C lang, naging billion sila. Vitamin C lang. But the human body doesn't need vitamin C alone. We always believe, sabi po ng World Health Organization, kung gusto mo umabot sa edad na 70 plus, di ba? Sa Pilipinas kasi, meron tayo tinatawag na lifespan. Sa mga lalaki, ang lifespan sa aming mga lalaki, according to World Health Organization, is 67. On the average, 67. Karamihan sa mga lalaki. Ibig sabihin, pagdating ng mga 65, parang 2 years na lang. Goodbye Philippines na. Sa mga babae, medyo swerte ng konti sa Pilipinas, ang lifespan ng mga babae sa Pilipinas is 73. Bakit ganun? Hanggang 70 plus lang. Parang hanggang dyan lang tinatawag na average lifespan. Kasi, ang sabi ko ng libro sa biology, yun daw puso natin, kapag binilang mo yan, ang pintig ng puso natin is programmed to live up to 70 years only. So meaning, kailangan ingatan mo ang puso mo. Kasi ang puso, yan lang ang parte ng katawan natin na kahit yumaman ka, naghirap ka, gising ka o natutulog ka, yung puso mo patuloy na tumitulog yan. Nagtatrabaho. Ang puso ang isa sa pinakamahalagang bahagi sa katawan ng tao dahil sa puso, ito po ang nagbubumba ng dugo. Bukod sa dugo, ito po ang nagdadala ng oxygen pagpunta sa dugo para papaikutin niya sa buong katawan. Na kapag mayroong bumara doon sa mga blood vessels natin, sa mga arteries, para bang itong kamay natin, kapag pilit mong barahin, lalaki hindi. Lalaki. Ang puso, kapag may mga bara-bara, lumalaki din siya. Madalas ngayon mga kaibigan at mga kapatid, sa buong daigdig, the number 1 killer today is related to cardiovascular disease. Related to hypertension, related to heart disease is the number 1 killer today in the world. Ano ba ang natural na paraan para malilinis yung mga arteries, yung mga blood vessels natin? Simple lang. Sundin lang natin yung sinasabi ng World Health Organization. Yung tinatawag na food pyramid. Doon po sa food pyramid, nakalagay doon sa pinakatuktok, dapat kaunti lang ang ipapasok natin mga fatty acid sa katawan natin.
kunti lang dapat. Kundi average, nasa 6 grams lang dapat ang pinapasok mo sa araw-araw. At ang pinakamarami mo dapat na ipapasok sa katawan, bukod sa protina, ay mga iba't ibang klaseng gulay, iba't ibang klaseng prutas. Kapag sinunod mo yan, iba't ibang klaseng gulay, iba't ibang klaseng prutas, kakainin mo araw-araw, sigurado, aabot tayo sa edad na 70. Sino sa inyo dito gusto umabot ng 70? Raise your right hands. Ako gusto ko. Alam mo, kinumpit ko na eh. Sabi ko sa sarili ko, I'm already 39 years old. I'm going to be 40 next year. Sabi ko, kung tatargetin ko ang 70, I have to work out. I only have 30 years to work out. Kailangan umabot ako doon. Ibig sabihin? So kung sino man sa inyo dito, let's say 60 na, o nasa lagpas 70 na, swerte kayo. Kasi ibig sabihin, inalagaan nyo mabuti yung katawan ninyo. At meron pang panibagong ngayon, incentive ang gobyerno natin. Maganda po ang mamalakad kayo ng gobyerno natin. Kasi kung sino man sa atin umabot ng 100 years old, pagdating mo ng 100 years old, automatic po, may nabasa tayong announcement sa dati, sa radyo, na last year yun, sa Manila Bulletin, na kapag umabot ka ng 100 years old, automatic meron kang matatanggap na 100,000 galing sa maganda, di ba? Nga lang, nakakalungkot, 740 lang ngayon ang umabot ng 100 years old sa buong Pilipinas. Yung sabihin, masarap kasi yung umabang buhay eh. Ito tinatawag na long life. In Japan, mahal, bukod sa pagiging mayaman, sa Japan na totoo ito, bukod sa pagiging mayaman, maraming pera, maraming kaibigan, magandang bahay, may kotse, mas mahalaga sa kanila yung tinatawag na long life. What do we mean by long life? Long life means aabot ka sa edad na at least 90 years old. Bakit mahalaga yung umabot ka ng 90 years old? Kasi pag umabot ka sa edad na 90 years old, it means meron kang anak na nasa 70 years old. Tama? Pag meron kang anak na nasa 70 years old, ibig sabihin, meron kang apo na nasa 50 years old. Okay sabihin? So apo mo, 50 years old. Pag meron kang apo na nasa 50 years old, ibig sabihin, yung apo mo na 50 years old, meron anak na 30 years old. Pag meron kang anak ng apo mo na 30 years old, ibig sabihin, meron apo yung apo mo na ilang taon? Nasa, it could be 10 years old up to 18 years old. Napakasarap tingnan na buhay ka pa, makikita mo yung apo ng apo mo, tapos malalaman mo, kamukha mo pa. That's the reason why long life, ladies and gentlemen, is really, di ba, something na i-goal natin sa buhay. Kasi anumang yaman mo sa mundo, kahit iyo pa lahat ng lupa sa Bataan, di ba? Ikaw ang pinakamayaman sa Bataan. Sabihin natin, pero pag edad ng 50, di ba? Di ba may mga tao, pag edad ng 45, masakit na. Meron ng mga bato-bato na bumabara. Ibig sabihin, in my own personal opinion, health is really wealth, ladies and gentlemen. There's nothing more important if we go natural, if we go back to natural. Bakit ang Amerika, the most advanced country in the world today? If you go to the US, I work for an international company in the US. I found out, doon sa Amerika, mas gusto nila yung mga produkto na galing sa mga natural na sources. Nutritional supplements, herbal products, gusto nila yun. Why? Because they are afraid of flavors. They are afraid of pesticides. They are afraid of mga tinatawag na synthetic chemicals na nandyan sa mga pagkain, mga processed food. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito nalalaman ko doon sa isang boss ko na isang biochemist, isang scientist. Sabi niya, paano ba nagsimula ang cancer? Notice, ladies and gentlemen, simula lang ang tao ay kumain ng mga processed foods, lumabas yung sakit ng cancer. Way back 50 years ago, wala masyadong cancer. Right now,
out of 3 people, pwede magkaroon ng cancer. Ganun na po ang bilangan ngayon. Ibig sabihin, ganito ang bilangan. 1, 2, 3. Si ate pwede magkaroon ng cancer. Hindi ko sinasabing meron siyang cancer, pwede siyang magkaroon ng cancer. 1, 2, 3. Si ate pwede magkaroon ng cancer. 1, 2, 3. Si ate pwede magkaroon ng cancer. Parang presidente ng Pilipinas, Emilio Aguinaldo, sinusunod. Di ba? Sinusunod. Kasunod Emilio Aguinaldo. Emmanuel Quezon, hanggang umabot kay Cory Aquino, yun napakayaman, kinanser pa. Di ba? Ano sabihin? Goodbye Philippines. Di ba? Ganun po yun. Paano ba nagsimula ang cancer? Maraming dahilan. But the number 1 cause of cancer is when a sodium laurate sulfate and sodium nitrates, kapag nagkita sila sa loob ng katawan mo, it will ignite and it will create a spark. Magiging cancerous yung cell. The cell will become unstable, kaya lumalaki siya ng lumalaki, hindi na kayang kontrolin ng sistema ng katawan. Ano ba yung sodium laurate sulfate? Yan po yung ginagamit natin mga pampabula. Sa mga manufacturer, ginagamit po nila yung pampabula. Nandyan po yan sa toothpaste, nandyan sa sabon, nandyan sa shampoo. Diba lahat ng mga bumubula, meron po yan sodium laurate sulfate. Pag nag-shampoo ka, naliligo ka, nagtutoothbrush ka, systemic po yan, papasok sa katawan natin. It will stay in your body. And then, kumain ka ngayon ng pagkain na na-preserve sa tinatawag na sodium nitrates. Na nandyan ngayon sa mga kinakain natin, mga dilata, yung mga sodium nitrates yan. Pag nakita sila sa loob ng katawan mo, it will become carcinogenic. And then, kaya meron pong tinatawag na cancer. That's the reason why may cancer po. Ba't ibang klase na po ang cancer ngayon? Nakakatakot. Kasi ang cancer, buhay ka pa, pero alam mo na bibili ka na ng life insurance, di ba? Bibili ka na sabi nga nila, meron akong kapitbahay, nagkaroon siya na diagnose siya ng cancer, 2 years ago, alam mo ginawa niya? Practical siya. Bumili talaga siya ng kabaon. Dinisplay niya sa bahay niya. Sabi ng mga tao, bakit may kabaon ka sa bahay mo? Eh, bumili na ako kasi may cancer ako. Tapos, ang ginawa niya, bumili siya ng kabaon. Tapos, ang ginawa niya, nag-i-herbal siya, nag-i-herbal. Yung kabaon niya, 14 years na, nandiyan pa rin. Sabi niya ha, maganda pala. Kaya nauso doon sa bayan namin, Bontoc, Southern Leyte, pagka may mga cancer, bili na ng kabaon. Para daw, sabi nila, para hindi na ako tuluyan na kunin ni Lord. Pero ang sikreto pala talaga nila, they go back natural. Isang sikreto na ginagawa sa amin, sa probinsya po namin, ito uso-uso doon. Tuwing umaga, naglulugaw sila. Lugaw, tapos lalagyan nila ng maraming malunggay. Tapos lalagyan nila ng manok. Native naman. Sarap na manok. Ganun po ang ginagawa nila ron. Pagka malalaman sa sakit mo, yun lang gagawin mo tuwing umaga. Pero huwag kalimutan yung malunggay. Mahalaga po yun. Dahil ang malunggay, it contains phytochemicals, natural in malunggay, that can treat 300 kinds of diseases. Sino nagsabi niyan? Yung pong ginawang study sa Senegal. Sa Senegal, gumawa sila ng studies. 40 kabata, pinapakain ng lugaw araw-araw na walang malunggay. 40 kabata, pinapakain ng malunggay araw-araw na nilagyan ng malunggay. Ano pagkakaiba? After 6 months, yun pong mga bata na pinapakain ng gulay na walang malunggay, payat pa rin. Yung mga bata, after 6 months, na pinapakain ng lugaw na may malunggay, after 6 months, hindi lang tumaba, kuminis pa ang mga buka. So, ibig sabihin, there must be something in malunggay. Katunayan niya, yun pong pag-export ngayon ng mga raw materials, yan po talaga ang isa sa mga negosyo din po namin. For example, last month, nag-ship kami ng isang container van to Japan. Magugulat ka. Nagtanong ako sa po ng kliyente ko, Mr. Sumisu, why are you buying so many banaba? What are you going to do it in Japan? Sabi niya, we're going to make it in Turkula. What do you make cola? Gagawin daw nilang alternative sa cola. Di ba? Also dito sa atin, pagka kumain tayo, malamig na cola. Di ba? Sabi niya, rugun, sabi niya. Doon daw sa Japan, ginagawa nila, pagkatapos nila kumain, nagtsatsaa sila. Ngayon, they found out na ito palang banaba dito sa atin sa Pilipinas, more potent
than the green tea na available sa China. That's the reason why they are now buying Banaba leaves from us. At least 1 container ban every month. Yan po ang sinisip namin ngayon sa Japan. Raw materials. At pangalawa ngayon na kinukuha nila sa amin, ito po ngayon mga malunggay. Kailangan nila ng maraming malunggay. That's the reason why. Para po sa may mga lupa na masyadong nakatiwang lang, I suggest you plant malunggay. Another thing that you need to plant in your barren land na sa tingin mo walang matanim. You plant guyabano. After 2 years, we will buy all your guyabano. Because right now, for example, eto glow guyabano, yung Nutri-Glow guyabano natin. Ito po'y nakarating na ng Germany. Sa Germany ngayon, they are selling it for 1,500 a bottle. Ganun po kamura doon. 1,500. Bakit ba sikat na sikat ang guyabano sa Germany? Kasi po, meron isang sikat sa Germany na doktor na nire-recommend niya ang guyabano not only for cancer patients but as an anti-aging product. Di ba? Anti-aging. Ibig sabihin, pag araw-araw ka iinom ng guyabano, it contains a phytochemicals called annonaceous acidogenins na ang nangyayari ay napoprolong yung lifespan ng cell natin. Di ba? Hindi tayo nagiging makalimutin, lumalakas ang immune system natin. Kaya pagtulungan po natin itong Nutribase International Incorporated, mga kaibigan, mga kapatid, may promote po dito po sa Bataan Peninsula. Sa pamamagitan po ng radyo, sa pamamagitan po ng newspaper, sa pamamagitan po ng word of mouth, at sa pamamagitan po ng internet o internet broadcasting, ay may promote natin itong produkto na ito po'y nakakatulong sa mga magsasaka. Tandaan niyo po, ang ingredients po na nilagay namin dito ay galing po sa pang-agrikultura ng mga produkto. Wala pong synthetic chemicals kami nilagay dyan. Lahat po dyan ay galing po sa mga magsasaka. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po guyabano. Alam niyo po ba na ang supply sa amin ng guyabano ay mga ita? Walang mga anak po ay mga yan. Sa bundok po ng Tarlac. Pero every time bibili namin yung guyabano nila sa truck, minsan tumutulo ang luha ko. Naiyak ako na every time ibigay ko ang pera, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila kasi nagkakaroon sila ng malinaw na hanap buhay. Kasi ikot na ikot, harvest sila ng harvest. Ngayon, tinuturuan namin sila, kayo dito sa bundok ng Kapas, magtanim na kayo ng guyabano. 2 years from now, patuloy natin mapakinabangan yan. Nagkakaroon na hanap buhay ang mga tao. Ito po ay malaking tulong sa mga magsasaka. Hindi lang po dito sa Tarlac, maaring dito rin po sa Bataan Peninsula. Napakaganda po ang kalupaan dito sa area ng Bataan. Di ba? Maganda ang terrain. Kasi hili. Ito po kasi guyabano, mas gusto niya yung hili. Yung bang hindi siya nakalubog sa tubig. Mas gusto niya yung pinapalo siya ng hangin. At gusto niya yung medyo malamig-lamig ng kaunti. Kaya in 2 years time, mamumunga na po ang guyabano. Kapag namunga na yan, 8 months po yan tuloy-tuloy na namunga. 4 months lang na hindi siya namunga. Hindi ko kaya ng mangga para mamunga, kailangan mong isprayhan. Ito pong guyabano, hindi mo kailangan siyang isprayan, kusa lang siyang namunga. Hindi mo siya kailangan lagyan ng fertilizer. Ganun po kaganda mga kaibigan, mga kapatid. Nakakatulong tayo, nagkakaroon ng livelihood ang mga magsasaka. Bukod dyan, siyempre, yung mga ingredients na nilagay natin sa Nutri-Glow. Maraming salamat po. Happy birthday sa my birthday. Palakpakan natin sa mga. Go, 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 please. So, mas maganda, bago tayo kumain, magbirienda, so bulo tayo ng mga kahit tatlo pa. Tayo ng tatlo. No, bibigyan ko kayo ng number. Hindi, pag napulot ko kayo, bibigyan ko kayo ng number. Hindi kayo tatanggapin ni Dr. pag wala ito. Okay? May problema sa loob. Pakita nyo, ano? Papaliwanag ko ni Dr. Okay. Baka makakali ako ng basa. Okay, 001424.
Okay, bunot ko ulit ako. Wala yung number niya. Okay, 001632. Wala? Meron? Wala? Okay, 4054. 4054. From Samal naman to. Ano pa yan? Okay, Jonathan, are you ready? Okay, pakinggan mo na natin si Jonathan. Ito, napakaganda ng boses ito eh. Sabi ko nga, pag nagkaroon ng singing contest ang reproduce, ipanlalaban natin ito. Meron po kasi nagpatulong sa akin isang pasyente. Hindi ko naisip na ginawang gagaling sa gamot na ito. Kasi yung ate ko, meron isang pasyente yung isang tulong galing Dubai. Hindi niya nang pwede, hindi niya pinansin. Tapos, hindi ko na tapos, kasi meron ayaw ng isang gamot galing, baka mamaya ang magkira. Hindi niya na ito para sa sumunod niya. May iniwan niya mga Dubai. Ngayon, meron yung sikat sa rin yung Valencia. Iniwan yung Piniste, may yung sa kapatid niya dumating, kahit sinubi ang mainang mahina, pumunta sa kanya na humihingi ng tulong dahil naglalambot. Tapos, anim na araw na daw yung kumakain. Pinaisip niya lang kasi, okay, no, lumakas daw. Pagkatapos, hindi niya pakinasyahan, pinupay na sa kubinyo. Pinayong kulay, bago dinala ng probinsya. Pagka pinag-gadget siya, wala pang dito ng mga pinag-gadget ko. Ang credit niya, 561. Tapos yung kanya yung gamit yung pinag-analysis ko siya yung university niya, WBC, TNBC, tsaka RBC, TNBC. Nung years lang nangyari yun. Tapos, ay di sinamahan lang ng binigyan yung pwede sa 2 araw. Kasi nakikita ko yung husay na nasa sa charity work na nakawa ko yung pinasa video. Pagkatapos, pinapalik ko yung sinamahan namin na binigay na doktor na follow-up with grabe, mahal din yun. Hanggang 7 days siya. Hindi yun sa matagal ko ng pag-aaral sa mga ganun sakit. Yung hindi ko kukuha ng training sa medyo lang na antibiotic. Pero sa kasama nga ng Lucy 21, ayoko siya dahil pero sana ako yung naniniwala. Pero habang kukuha na hindi pa to, doon ang galing. Tapos nagsabi sa rin, umaga ko ko walang hinang-hinasya dahil lang dyan. Kaya kami na, uuwi kaya kayo ng tatlo. Nagbayad siya, turahan pa nga natin. Pero ako di pa ako kumbisi. Nung nagpunta lang ako dito, doon ko nalaman na gano'n. Doon pala galing. Kanina, pinatest ko ni, dinala ko sa kay Dr. Vergara. Pinatest ko ni Hina. Kasi sabi niya, bakit gano'n sabi ko kayo ng training ko kay Vanya Nagsin? Eh bakit dapat ang kayo analysis ito, yung going on there, plus 4 or plus 5 na, dapat na temperature na nakalagay. Dapat kasi sa taas ng protein niya sa prayer niya, pero talaga sa depression sa evening. Tapos ngayon, kasi nakakaisip ko ng sa shape of the immune niya, ang component ang nagagamit naman kasi pwede na may biyak na yun. Sa halip na PNPC, ang bilang ng WBC nito, wala na yung RBC. WBC na lang, 100 na lang, over 100, may bilang na ngayon. Kaya kanina, pinakahanap lang namin yung binigyan na sa Dr. Vergara ng tatlong binigyan na si Dr. kasi nakasamahan namin yan. Kaya si Jesus Martes, talagang ganda kami. Thank you, Mari. Di ba napakaganda? Yung talagang mayroong test na ginawa, no? Yung mataas ang preya. So sabi ko, madi-discover nyo talaga eh, yung ganda ng produkto. Ako, kanina pinakanta ko si Jonathan, hindi kayo Okay, ito initial na nakalagay na pangalan, no? Okay, yung
Sino to? R. Pastoral. Okay, si Rowena Pastoral. Okay. Partner, nandun na yung ano. Wala dito. Sige, ako lang dyan. Yung Chris Castro. Ito wala nang surname. Pero alam ko yung apelido nito eh. Okay, yung top 2, si Corazon Ramos. At siyempre, ang number 1 sa pinakamaraming guest na nadala rito,